What's up everybody? Welcome back dito sa ating Facebook page. And for this video, let me show you my most recent financial mistake. I mean, side quest. Tatawagin natin tong side quest. Let's go. Ito mga kapatid, ang pinakabagong side quest ko. Bakit ko nasabing side quest? Well, dahil po yan, naghihintay tayo sa ating Mitsubishi Pajero. As you may know, ginagamot natin lahat ng kalawang tsaka papipinturahan natin back to its original color, yung ating Pajero na si Project Tosgas. Kung curious kayo sa kanyang lagay ngayon, well, eto, nakikita nyo ngayon yung kasalukuyang mga proseso na ginagawa kay Project Tosgas. Meanwhile, here it is. 1997 Suzuki Esteem, isa po itong wagon. Wagon dahil makikita mo sa kanyang side profile, hindi siya sedan na nagtatapos sa tatlong box na mas maliit yung box sa likod, no. Ito, dire-diretso mula sa roofline hanggang dun sa puwet. Pero it's not an SUV, clearly, kasi mababa, monocoque chassis, so on and so forth. Bago natin pag-usapan ang technical specifications ng 27-year-old na wagon na to, pag-usapan muna natin yung kasalukuyan niyang kondisyon. As you may see, presentable. No, ang ganda ng pintura. Apart from a few panel gaps na hindi equal, I think it looks okay. Kaya ako nagustuhan. Pero if we walk over here, kung makikita nyo, may ilang mga cosmetic na blemishes. Meron tayong gas-gas dito, umaabot yan hanggang dito. If we walk over here sa unahan, meron na rin ako nakitang gas-gas dito. Dito sa corner na to, mukhang inaabot na rin at some point. But it works. Hindi halata. If I didn't tell you about it, parang hindi nyo nga mahalata yan, di ba? Apart from the mga bangas niyang konti, hindi equal na panel gap, everything is stock. Kung makikita nyo naman dito sa side na to, andyan ang ating rims, of course, no? It's not the stock Suzuki Esteem na rims. It did not even come with this nung nabili ko tong sasakyan na to. Itong rims kasi na to, na set yan, nakuha natin yan sa Blumentritt at ito po ay pang Suzuki rin naman. As you may see sa gitna, Suzuki, because that's for the Desire. Pero better na yan dahil nung nakuha natin tong sasakyan na to, ang nakalagay sa kanya ay pang Honda Mobilio, which I think is kind of sacrilegious, no? Kaya agad-agad pinalitan natin. The glasses, they may look pristine now, pero dahil yan sa hinubad na natin yung tint, wala na pong tint ang sasakyan na to. As you may see the glasses ng sasakyan na to, all over the car, makinis na. Tinanggalan ko na to ng ilang mga watermarks. Medyo mainit, I'll tell you about that in a little bit, pero patuloy nating ikutan tong sasakyan na to. As you may see, roof rail, stock pa rin yan. Dito sa likod, the stock form continues. Stock tail light, tingin ko original pa yan. At night, I see one of these lighting up, the other one hindi. Pero paayos natin yan, walang problema dyan. Reverse light, sa ngayon wala akong reverse light. Bulag siya, both lights. But signal lights, all are working okay. Badges, Suzuki, Esteem, yun po kasi siya. Kung napapansin nyo, itong glass naman natin sa likod, privacy glass. Common yan sa mga European wagons, sa mga European cars na yung, even SUVs, common to. That's because you don't want your stuff to be seen if you're just casually passing by. Kontra magnanakaw, ika nga. Tignan nyo naman, kung kami lang, napakarami naming camera gear na nakalagay dito. Looking at it from the side, makikita nyo, in all its glory, yung kanyang wagon na silhouette, no? The shocks, yung stance niya na yan, medyo loaded lang, kaya medyo mababa yung likod. But it rides so well. Dahil po yan, yung mga suspension components, stock na stock pa. Nung nakuha natin to, pinatignan natin agad to kinamang ago. Dahil syempre, ganoon naman ako pag kumukuha ko ng gamit na sasakyan, dinadala ko agad sa kanila para ma-check up. And in this case, nakita nila, may palitin lang na bearing, pinalitan nila yon right away. And aircon. I'll tell you a little bit about the air conditioning when we drive the car, but for now, I think it's about time for you to see the engine. Tara. Right here. Ito po yung engine ng sasakyan na to. 1.6 liter single overhead cam 4-cylinder with automatic transmission, of course. Nung una, may nakita akong leak dito sa bandang valve cover nito. But in less than 1 day, nagawa naman natin yan. Chinek up po yan, maayos naman. All the fluids, lahat ng kaya nating palitan na fluid nung day 1 ng sasakyan na to, ginawa na natin. Battery is okay.
pina-check ko na yung charging ng battery and its alternator. They're working okay. Ika nga, if it's not broke, don't fix it. Never akong tumaas ang temperature dito, pero nung nakuha ko to, syempre pina-check ko yung fan ng aircon, kung okay ba. Pina-check ko rin kung nagli-leak ba yung radiator. But so far, so good. Our coolant is intact, brake fluid, transmission fluid, engine oil, pina-change oil na rin natin. And everything is working okay. Ngayon, baka napapaisip kayo, sesetapan ko ba to katulad ng ginawa natin dun sa ating Pajero? Well, sorry po, pero hindi po natin gagawin yan because the goal of this car is to get me from point A to point B na walang sakit ng ulo. Yun naman ang mahalaga doon habang naghihintay tayong matapos yung Pajero dahil marami pa tayong gagawin doon. Ayokong maisawsaw yung sarili ko sa dalawang project na hindi ko naman kayang panindigan. Sayang lang, baka may mapabayaan tayo, either yung Pajero mapabayaan o ito dahil hindi naman ganun karami ang pera ko. Limitado lang din po ang budget na ginagastos ko sa mga sasakyan. So, I make sure that I'm quite wise with what I'm spending with this car. Speaking of spending, ang sasakyan na ito ay nakuha ko sa ganitong halaga. Pero sa ganyang halaga, bungi-bungi yung kanyang aircon louver, sira yung kanyang aircon compressor, but now they're all fixed. Ang mga nagastos ko, ito po, yung nagastos ko para sa set na yan. Lahat ng nagastos kong yan, gusto ko lang sa ngayon ay masulit dahil eventually, hindi ko naman ipinagkakaila na ibibenta ko rin tong sasakyan na to. Ang akin lang, hindi ko kailangang mabawi yung total na ginastos ko para dito. Mahalaga lang, magkaroon ako ng parking space ulit dahil isa lang ang parking space ko pagbalik nung Pajero. Maswerte na yung makakakuha nito pagka binenta ko dahil lahat ng hahabulin mong pagawain, nagawa ko na. And apart from that, gusto ko tong masulit dahil dito sa mga feature na to. As you may have seen, dun sa likod nung sasakyan, ang dami naming gamit. Parate, film equipment, mga pamalit kong damit, helmet, jacket, pang motor, ayan o. Boots, pagka may dala akong mga malalaking gamit pang motor, diyan ko nilalagay. So kailangan ko ng malaking cargo space, which in this one, let me show you. It lays perfectly flat. Maraming gamit na nailalagay dun sa loob ng wagon na configuration, no? Kasi nga, hindi siya katulad ng kotse na parang hanggang dito lang, trunk na. Ito, it goes all the way up, kapantay ng roof. At kapag ginawa mo siyang flat, ganyan, napakarami mong madadalang gamit such as what we have right now. Yeah. Inside, dito sa ating 1997 Suzuki ST, ito, very basic. You've been transported back to the 90s pagsakay mo pa lang dito. Thankful naman ako, central locking, pagtapa ko sa preno, naglalak na. Meron akong mga windows na hindi bumubukas, tulad nito. Bumubukas naman, pero kinakain tong silicone dito. Yung window dyan sa passenger side, hindi bumubukas. Hindi ko na pinupuwersa. The rear windows works. Okay? Let's go for a drive, shall we? Transporting you from A to B, walang problema. Maganda yung response ng sasakyan sa acceleration, though it's not the fastest. 1.6 lang eh. Preno, I could say it's quite adequate for what the engine is giving you in terms of power. Handling, masarap naman i-drive, no? Visibility is excellent. Well, partly because we don't have any tint dito sa kotseng to. So I can see the extremities ng kotse sa unahan, sa gilid. Power side mirrors, meron tayo. Though medyo mabagal na sila sa mga panahon na to. They've seen better days, pero meron man tayong pamalit dyan. Which works, okay? That's the running theme. May mga konting quirks itong sasakyan na to, but it works. Now, let's move forward to our dashboard. Very basic analog dashboard. I can see there my fuel, engine temperature, speedometer, and tachometer. Buti nga may tachometer pa eh. With that, nothing fancy pero broken ang ating odometer. But then again, the overall instrument cluster, it works. Aircon na ipagawa na natin. I could say that I didn't find this car too much fun to drive nung unang 2 buwan niya sa akin dahil sira yung compressor, pero ngayon nabuo na. Though medyo may mga bungi tayo na aircon louver. Actually, walang buo sa mga aircon louvers natin. Lahat yan bungi-bungi na. But it works. In terms of materials, dito sa loob ng sasakyan na to, may mga plastic bits. Actually, maraming plastic bits gaya ng maraming 90s car. Pero may mga fabric din naman which is soft touch. Nice to the feel. Konting detailing lang to. I think puputok yung ganda talaga ng loob nito, but as it is, intact yung loob, everything works.
everything is functional. If you're looking for safety, well, I don't think may ABS tong sasakyan na to, no? But again, the power and the braking power is quite sufficient. Hindi ka naman ganun na mag-out of control sa kayang ibigay ng sasakyan na to. You don't have any airbag sa makatuwid. Itong part na to, wala lang, storage lang siya. So lalagyan ko lang ng kung ano-anong mga gamit, which is helpful, yeah. Cup holder, we don't have any bukod sa nag-iisa na to. Nag-iisa. Nung una pa nga akala ko wala dahil pagka nakatakip yan, akala ko walang cup holder kahit isa. But we've been blessed to have one. May mga blank switches tayo dito, nakikita nyo. Kung may mga gusto kayong idagdag na accessory. One odd thing dito sa kotse na to, pag binuksan ko ang ating headlight, we'll show you some shots na medyo wild yung kulay ng ating instrument cluster. Meron tayo ditong touchscreen for our radio. Hindi ko masasabing infotainment system siya eh. And at night, kapag nakabukas yung headlight natin, meron kang switch dito na pwede buksan para yung cubby space na yan ay may ilaw din. Kung napapansin nyo pala yung manibela natin, no, meron tayong nakabalot dun sa loob. I'm not quite sure what's hiding under these covers, pero dalawa. Kaya medyo makapal yung steering wheel natin. Yun nga, hindi ko alam kung ano yung kondisyon ng tunay na skin ng manibela, but it works. With that repair na ginawa natin dun sa aircon natin, yes, nagkaroon na ng lamig, hindi na lang siya puro fan. But I think the cooling situation here ay mag-i-improve pa kapag nagpalagay tayo ng tint. But as of now, ini-enjoy ko lang yung clear view na meron tayo dito sa sakyan na to. Kapag gantong katirik yung araw, yung aircon medyo, lumalaban, nakikipaglaban siya sa init from the outside. But it works. With that, yan po ang ating 1997 Suzuki Esteem. Nothing flamboyant para dito sa sasakyan na to because, look at it folks, it's a mundane wagon, no? Point A to point B, yan lang po ang plano ko dyan. Nothing too big. Katulad nyo na sumusubaybay sa ating Project Tosgas video series, namimiss ko na rin po yung aking Pajero. And I can't wait to have it back pag natapos nating pinturahan dahil marami pa tayong ilalagay ng mga accessories. Actually, yung marami na yon, I'm saying that, but those are just the finishing touches dahil yung pinaka-major na kailangan gawin dun sa sasakyan na yun ay kasalukuyan ng ginagawa. So hang on tight, konting tiis na lang, we will have our Pajero back. But for now, this is my daily car and this has been King Senko. You drive safe out there.